kapag si Kristo'y sinundan, liwanag niya'y makakamtan para mabuhay kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Mga kapatid, pagdinilayan po natin sa misang ito ang tungkol sa pagbibigay, giving. Napakaganda ng ating unang pagbasa hango sa pangalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. God loves a cheerful giver. Ulitin ko po. God loves a cheerful giver. At pinalalahan sa atin ni San Pablo na kung tayo'y naghahasik ng kaunti, kaunti din ang ating aanihin. Kung marami ang ating hinihasik, marami din ang ating aanihin. Ano po ba ang problema sa pagbibigay? Maraming mga dahilan kung bakit mahirap ang magbigay. Para sa karamihan sa atin, magsasabi na, Father, mahirap na nga ako, tapos magbibigay pa. Bakit hindi na lang yung mayayaman ang magbigay? Bakit ako pa? Nangangailangan din ako. Di po ba natatakot din tayo na mawalan? Kasi yung nasa atin, pag binigay natin, mawawala sa atin. Di ba natatakot din tayong maubusan? Kasi yung ibibigay natin ay mauubos ng iba. Di ba natatakot din tayo na pagsamantalahan? Sinasabi nga natin na gusto nating ibigay ang ating daliri, hinihingi naman ng iba ang ating kamay. Ibig sabihin, mas pa ang hinihingi ng iba sa kaya nating ibigay. At di po ba sinasabi din natin sa ating mga sarili na akin to, pinaghihirapan ko ito, dapat i-enjoy ko ito. Di po ba? Pero dito sa ating unang pagbasa ay pinaalala sa atin ng ating ni San Pablo na ang lahat ng bagay na nandito sa atin ay kaloob ng Diyos. Kung ang Diyos ay nagagalak na magbigay sa atin, ano kaya hindi ba dapat na magalak din tayong nagbibigay sa iba?
God loves a cheerful giver. Kaya napakaganda po na ikabit natin ang unang pagbasa sa ating ebanghelyo ngayon na ang sabi ng Panginoong Yesus ay, kung hindi mahulog sa lupa ang butil at mamatay, ay mananatili lang siyang isang butil. Subalit kung mahulog sa lupa, siya'y mabubuhay at mamumunga at dadami siya para sa iba. Iyan po tayo na kahit na masakit, may nawawalan, may nagiging kulang sa atin dahil tayo'y nagbibigay, hindi tayo nag-iisip lang ng mawawala o maubusan, kundi ang kaligayahan na nanggagaling sa pagbibigay natin sa iba. It is not about the pain of the sacrifice, but the joy of sharing. Maganda itong ipinakita ng ating santo ngayon, si San Lorenzo Martir at Diakono. Hindi po ito si San Lorenzo ng Manila. Si San Lorenzo ay nabuhay noong 258 AD, noong pangatlong siglo. Isa siyang diakono at isa siyang sekretaryo ng isang Santo Papa. Yung treasurer nung panahon na yon ay nais na kunin sa kanya kasi meron siyang lista ng mga kayamanan ng simbahan, ng ibig sabihin ng Vatican. At sinabi sa kanya na sa loob ng 3 araw, kinakailangang ibigay niya doon sa treasurer na yon ang lahat ng kayamanan ng simbahan. Sa 3 araw, tinipon ni San Lorenzo ang mga bulag, ang mga pilay, ang mga mahihirap, at ang sabi niya, eto, sila ang kayamanan ng ating simbahan. At dahil doon ay ginawa siyang martir. Alam niyo ba kung ano ang ginawa sa kanya? Binarbecue siya. Binarbecue, nilechon. At habang siya ay nilelechon sa apoy, sabi nga sa mga istorya ay nagpapatawa pa siya. At ang sabi niya, pwede bang ikutin niyo ako? Kasi luto na yung dito ko, dito sa kabila, hilaw pa. Ibig sabihin nun ay, kahit na siya ay nilelechon na, ay nandoon pa rin sa kanya ang kaligayahan sa pagbibigay. Mga kapatid, itong pagninilay po natin tungkol sa pagbibigay or sharing, ay hindi po mamaya na, ay siguro ang sinasabi sa akin ng Panginoon, dagdagan ko yung mamaya sa ibibigay ko sa kolekta. Hindi po yan. Mas pa dyan ang inihingi sa atin. Meron tayong 3 T. Time, talent, at treasure. Time, yung pagbibigay natin ng ating oras sa Panginoon. Ang pagsimba tuwing linggo, o kahit na hindi linggo, andito tayo sa dambana ng Poong Nazareno. Talent, yung kakayanan natin. At yung treasure, kayamanan natin, kung anong meron tayo. Yun ang kaya natin, yun ang mga dapat na ibigay natin. Naalala ko, kasi si San Lorenzo ay isang diakono at martir. Alam niyo ba na noong i-beatify, yung gawing beato si San Lorenzo de Manila, pumunta dito si JP2, Saint John Paul II, dyan sa Luneta. Diyan niya ginawang beato si San Lorenzo, at ang sabi niya ay, to die for the faith is a gift to some. To live the faith is a gift for all. Ulitin ko po, ang mamatay para sa pananampalataya ay para sa iilan lang.
Ang tawag natin sa kanila, Red Martyrs. Kasama si Lorenzo Ruiz, kasama si San Lorenzo na pinipintakasin natin ngayon. To live the faith is a gift to all. Ang mabuhay para sa pananampalataya ay regalo para sa lahat. Ang tawag natin dyan, white martyrs. Sa dalawang martyrdom na yan, lahat tayo ay mga white martyrs. Sa pang-araw-araw nating pamumuhay, doon natin ibinibigay ang ating mga sarili. Doon tayo namamatay. Sa pag-commute nyo, galing sa trabaho, papunta sa inyong mga bahay. Ang paggising ng umaga para habulin lang ang jeep o ang sasakyan para makapasok kayo ng maaga sa trabaho. Ang pagsusunog ng kilay ng ating mga anak para sila makatapos. At napakarami pa pong iba. Ito ang tinatawag nating white martyrdom. At lahat tayo ay tinatawag dyan. Kaya mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng misang ito, hilingin natin sa Panginoon, huwag tayong magsawang magbigay. Sapagkat kung ang Diyos ay nagsasawa na sa pagbibigay sa atin, saan tayo pupulutin? Di po ba? Kung ang Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin, di po ba nararapat lamang na tayo'y magbigay din sa iba? Mabuhay po kayo.